kahalaga ang isang bahay? Gaano kahalaga ang isang tahanan? Napakahalaga nito, di ba? Kumbaga, isa ito sa mga bagay na hindi dapat mawala. Isa ito sa mga bagay na kailangan natin. Pero alam nyo ba, na sa likod ng mga bahay natin, sa likod ng mga building na nakikita natin, ay may mga tao sa likod ng mga gusali nito. At ano yung mga tao yun? Ito yung mga tao na talagang nagsakripisyo, naglaan ng oras, ng lakas, ng pagod, ng pawis para magawa ito, para mapaitayo ito. At ano itong mga ito? Ito yung mga carpenter. As leaders, no, may kukumpara ko tayo as leaders, may kukumpara ko sa isang karpintero. Bakit? Tayo as leaders, tayo ang siyang gumagawa ng tayo ang siyang nag-aayos ng mga buhay ng ibang tao. Tayo ang siyang nag-aayos, nagpapatayo ng kumbaga, pananampalataya ng isang tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Amen ba? Pero alam niyo ba, sa kabila ng kahalagahan ng mga karpinterong ito, may mga bagay na hindi magandang tularan sa mga ito. At bilang leaders, hindi dapat natin ito isabuhay o hindi magandang tularan. Amen ba? At ano isang point bago yan, gusto ko muna i-introduce sa atin yung ating key verse. Ito yung 1 Timothy 1 verse 5. Sa Magandang Balita Biblia po ito. Sabi niya dito, magkaroon kayo ng pag-ibig na nagmumula sa pusong dalisay. Amen ba? At pagpatuloy ko, ano yung bagay na hindi magandang tularan sa isang karpintero? Number 1, they are fixing or building others' house, but not their own. May mga kakilala ba kayo na karpintero na gumagawa ng bahay, nag-aayos ng bahay, pero sarili nilang bahay, hindi nila magawa, hindi nila may patay. Karamihan. At karamihan ng mga karpintero, ganon. Tama ba? At bilang leaders, no, tanong ko, ikaw, habang nag-aayos ka ng buhay ng iyong kapwa, habang inaayos mo ang ugali ng iyong disciples, habang pino-form mo yung character ng iyong mga anak sa spiritual realm, tanong ko, no, ikaw, ay kumusta ang buhay mo? Ikaw, bilang leader, kumusta ang pagkatao mo? Kumusta ang commitment mo? Kumusta ang ugali mo? Amen ba? Number 2, they work hard because they need to. May mga karpentero na kaya lamang gumagawa, kaya lamang nagtatrabaho dahil sa salitang kailangan kasi. Amen ba? Ikaw, bakit ka nag-win ng soul? Bakit ka nagsisend? Bakit ka nagde-devotion? Dahil lang ba sa kailangan? Dahil sa isa kang leader, ako, kailangan ko kasi. Sabi niya. Ibig sabihin no, yung mga karpintero na kaya lamang ganon, in other words, napipilitan lamang. Dahil kailangan lamang nilang gawin yon, dahil yun yung responsibilidad na nakaatang sa kanila. Tama ba? Number 3, they work hard because they are being motivated. Karamihan sa mga nasaksihan ko, lalo na sa totoong buhay, di ba? Karamihan sa mga karpentero na to, kaya lamang sila sumisipag, kaya lamang sila nagiging hardworking dahil sa isang rason. Ano yun? May nagmo-monitor. May nagbabantay. Ganun ba? Ano yung point ko? Tapos bilang leaders, ikaw, tayo, ako, bilang leaders, ano ba yung nagmo-motivate sa'yo para gumawa, para kumilos, para magsipag? Namomotivate ka lang ba dahil alam mo may nagmo-monitor sa'yo? Namomotivate ka lang ba dahil alam mo may nagbabantay sa'yo? Na any moment na hindi mo gawin ito, pwede ka niyang i-correct. Yun ba yung motivation mo? Diba?
Nagbibigay ka lang ba dahil alam mo na kapag hindi ka nagbigay, malalaman ng finance? Alam mo, di ba? Nagbibigay ka lang ba, binibigay mo lang ba yung tithes mo, yung offering mo, dahil alam mo, at the end of the day, malalaman yun ng mga finance committee. May nagmo-monitor. Yun lang yung, kumbaga, yun yung motivation mo kung bakit ginagawa mo yung isang bagay na yun. Number 4, no? They work because they are expecting for the rewards. For something. Bakit mo ito ginagawa? Many of us, ito no, parang ako, isa mga kinurit ng Panginoon sa akin, gumagawa ako because I am expecting for something. At it is good. Sabi nga no, hindi masama na mag-expect ka ng reward. It is good. Tama? Pero tandaan natin. Kaya ito yung good. Kaya naging good ito. Dahil hindi ito yung the best. Anong gusto kong iparating sa inyo? Dapat no, bilang leaders, hindi lamang yun yung mga nag-motivate sa atin. Hindi lamang yung motivation natin, kaya tayo kumikilos, kaya tayo gumagalaw, dahil sa salitang kailangan. Hindi lamang tayo gumagawa, hindi lamang tayo nagtatrabaho, dahil lamang sa minomonitor tayo. At hindi lamang tayo kumikilos, dahil we are expecting for something. Na-expect natin yung something, yung reward na makukuha natin. Ang gusto kong i-point out ngayon, no, gumawa tayo because we love God. Amen ba? Gumawa tayo, mag-serve tayo, hindi dahil sa mga bagay na yon, hindi dahil sa yun yung dahilan, hindi yun yung maging motivation natin. Because ano yung motivation natin? Because we love God. Amen ba? Yes. Diba? We love God. Yun yung una. Yun yung unang-una dapat. Parang ako, no, nung una, ang motivation ko lang, kailangan kasi, parang gano'n. Kailangan kong ganito, ganyan. Tapos, kailangan kong, binabantayan kasi, sige, gano'n, sabi niya. Pero no, praise God, kinurik ako ng Panginoon. Sabi niya, no, love me. Serve me because you love me. Amen ba? So, ito no, gusto kong ipabatid sa inyo that serve God because we love Him. Gagawa tayo because we are being motivated by love. Amen ba? Right now, I want you to stand up. Kung ikaw yung tao yun, na gumagawa ka lang dahil sa mga tinukoy ko na unang motivation, I want you to repent right now. Kailangan, no, dapat mag-nagsiserve ka. Hindi lamang yun yung mga nagmo-motivate sa'yo. Dapat unang-unang nagmo-motivate sa'yo kung bakit ka gumagawa, kung bakit ka kumikilos, ay dahil sa mahal mo ang Panginoon. Dahil sa mahal mo ang mga tao. Kaya ka nag-win, dahil hindi dahil sa kailangan. Hindi dahil yun ang obligado kang gawin ito. Kundi, kaya ka nag-win ng soul dahil nagmamahal. Right now, I just want to pray for you. Father, we thank you, God, sa revelation na binigay mo sa akin ngayong hapon ito, Panginoon. Lord, na o Panginoon, hindi lamang ako, O God, hindi lamang sa akin nangusap ang mga salitang ito, Panginoon, bagos sa mga kapwa ko leaders, sa mga kapwa ko disciples, O God. Lord, thank you, God, sa pagkakataon, Panginoon, na mabago namin kung ano man yung mga nagmo-motivate sa amin, Panginoon, at matutunan namin, Panginoon, na gumawa, Panginoon, na kumilos, dahil sa nag-iisang dahilan, Panginoon, dahil sa mahal ka namin, O God. Lord, we thank you, God, in Jesus' name, O Lord, in Jesus' name. Amen. Amen.